nasa Metro Manila Film Festival, sa gateway kami nung the other day, di ba nandun ka? Oo And narinig mo nga. naman kung gaano ka tindi ang reception ng mga fans, ng mga tao doon. Anong na-feel mo nung time na yun? Alam mo, hindi ko in-expect talaga. In all honesty, hindi siya nagpapaka-down to earth or anything. Siyempre, pag nandito ka na sa edad na to, at hindi ka naman madalas gumawa ng pelikula, may mga pagkakataon mo pa rin minsan na may isip mo na, siyempre, iba na ang nagmamatter, hindi ba? Ibang generation na ang nandyan ngayon. Pero pag may mga may mga ganyang experiences at ganyang pagtanggap, I just can't help but to be grateful and be thankful talaga. Na sa kabila ng lahat ng hindi na ako madalas gumagawa ng projects. Ang tagal mo lang hindi nakikita, di ba sa... Kumbaga ano pa rin, nasa isip pa rin ako ng mga tao, and that alone, napakalaking Christmas gift na niya. Yung naano ako, na kampante ako na, okay, kahit yung younger generation, medyo kilala pa rin naman ako kahit pa paano. Naaalala pa rin naman nila yung pangalan ko. Pero Jay, mas gusto mo yung box office, no? Okay ang award, pero mas gusto mo ng box office for this time. Well, sa tunay na salita, gusto natin lahat. Pero bilang co-producer, gusto mo makabawi. Na syempre gusto mo both. Pero napakaganid ko naman kung sabihin ko, ay hindi, dapat pareho. Sa ngayon, gusto kong kumita ito kasi para mas makagawa pa ng maraming pelikula si Attorney Joji, makapag-produce pa siya, si Direk Chita, mas ma-inspire pa siyang gumawa ng pelikula. Kasi ang ganda ng experience na to parang sana ma-experience din to ng mga iba pang artista, lalo yung mga bagong artista. Kasi ito yung set na gugustuhin mong mapuntahan para mabuo yung, hindi naman mabuo yung mabuo yung plataforma mo sa pagiging artista, pero yung professionalism mo ba? Ito yung sistema na kailangan mo makita. This is how you work in this industry. You have to be professional. Pero hindi ba lumalaki yung ulo mo sa mga naririnig mo kanina? Na? Sa mga co-stars mo, mga papuri na... Alam mo, kasi lahat naman kami ganun sa set. Hindi, ngayon lang namin ito naririnig. Kumbaga ngayon na lang ito na isa publiko na verbalize. Tama, ang galing ng English mo. Ngayon na lang ito na verbalize. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Damihan mo pa na may makuha pa. Hindi kasi parang nakakadaki ng ulo pag yung pumupuri sa'yo, yung mga co-stars mo. Ang lalaking artista na rin, mga veteran na rin, di ba? Ang masarap sa pakiramdam, syempre, hindi naman ako magiging plastic pagdating dyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kakampante ka na, okay ka na, di ba? So, ang pagiging isang artista, walang katapusang pagbuo yan ng character, walang katapusang pag-aaral din sa industriya kung nasaan ka. Kasi nag-evolve din siya. So, kailangan mo rin mag-evolve at some point. Kung paano nag-evolve ang teknolohiya, yung acting mo, didepende talaga sa kung sino yung mga kasama mo. And hindi ko naman magagawa yun. Kung hindi naman din talaga mahuhusay yung mga kasama ko. So, nag-aalala yan kami. Juday, walang pressure ba sa inyo? Or may pressure ba sa inyo yung kinita ng Katdel na 1 billion? Kasi syempre parang ilang weeks lang parang nakatas na ng bonggang-bonggang mga movie-going public. Alam mo, I'm so happy for them. I'm so happy for the industry. Sa totoong salita, hindi ako nape-pressure kasi ibang-iba yung genre. At saka ibang-iba yung generation talaga ng crowd ni Kat. And I'm happy for her. I'm proud of her. Si Bolinggit namin yun ni Ryan sa Cristala. So, alam kung gaano kalayo ang pinagtrabahuhan nitong batang to. So, to get pressured sa kinita ng pelikula nila, parang hindi siya dapat maging kailangang isipin or maging mai-consider pa sa kung nasaan kami. Kasi sobrang ibang-iba yung latag ng pelikula niya na sumabay din sa latag ng buhay niya. So, everybody, iba iba rin ang takbo ng mga moviegoers ngayon. Maaabot lang namin kahit kalahati. I mean, gusto ko lang na talaga mapanood na maraming tao itong pelikula namin because talagang trinabaho talaga namin ito ng bonggang-bongga. If ever nabigyan ka ng pagkakataon makatrabaho sa Catherine Bernardo, sa palagay mo anong project, anong genre, anong theme, anong concept? Alam mo, wala pa akong maisip. Mag-sister ba? Or mag-ano ba? Ibabato ko yan sa mga creators. Kasi ang dami ng malilikot ang isip din ngayon. In a good way.
kumbaga, sa sobrang creative ng mga writers and mga directors ngayon, ang galing-galing nilang bumali ng mga istorya. Excited ako kung ano yung pwede nilang ilatag na pelikula para sa amin ni Kath. Kasi out of the box na mag-isip ang mga tao ngayon, di ba? May A Very Good Girl na siya. Kumbaga, ang lawak na rin ng filmography ni Bagets. So, kung baka may maisip silang perfect na material for us, naghihintay lang ako. I'm Meaning, pretty sure Juday, nilalabas. yung comeback mo ngayon, dire-diretso na to. Sabi mo nga 5 years ago yung... Depende siguro yan sa project. Ngayon kasi nakakana yung Bagman, nakakana rin yung Call My Manager. So parang feeling ko nga, ang busy ko talaga. Kasi arte naman ako ng arte. Hindi lang siya lumalabas. Pero busy ako talaga. Oo, ang dami din. Ngayon lang, ito yung huli kong ginawa. Pero siya yung unang lumabas. And again, may timing talaga lahat. May timing talaga lahat. Kung halimbawa may dumating na pelikula uli na very worth it gawin, bakit hindi? Ang dami naman din kasing lumalatag ng mga projects. Like yung Mother Lily story, di ba? Yung kay Mother Lily, Ano na ba? nagkataon Anong balita naman, na doon? nagkataon naman kasi nung binubuo siya, nagpandemya. Okay. Bawat eksena kasi sa pelikulang yun, bilang buhay siya ni Mother Lily, ang hirap, di ba? Mahirap, alam natin ang buhay ni Mother Lily. Yes. Mahirap ipagkasya yun, parang Schindler's List ang dating nun. Kasi lahat makulay lahat juicy ang buhay niya So nag-pandemic, nawala na siya sa sirkulidad, and then, eto na nga, yun nangyari kay Mother Lily. Hindi pa namin siya uli napapag-usapan. Pero parang feeling ko more than a film kay Mother Lily, baka mas documentary. Diba? Kasi wala namang makakagaya talaga sa kanya, nag-iisa siya. Correct. Baka pag ginawa ko yun, imbes na mapaganda pa, maging comedy lang. Pero Baka hindi the fact tama. na naisip ka na kunin doon sa... Doon ako na-pressure. Ah. Kung tatanungin niyo ako na-pressure, dahil ako makatulog talaga. Talaga? Iniisip ko, paano ko ba gagawin? Paano ko ba tatawirin? Ano bang atake? Talagang na-stress ako. Just the thought na si Mother Lily ang nag-request na gusto niya ako yung gumanap. Yes. Hindi ko to pwedeng hindi gawin to begin with. That's first. Two, hindi ko to pwedeng laruin. Kasi may totoong tao kang kailangan gayahin Three, ang buhay ni Mother Lily, hindi basta-basta. So, kailangan mo talagang namnamin at trabahuin ang pangkabuang proyekto. Then, na-realize ko, walang pwedeng gumaya kay Mother Lily. Wala talaga. Nag-iisa siya. So, baka lang mas documentary yung kailangan gawin sa buhay niya. Kasi, maraming matututunan. Marami talaga matututunan yung mga tao. At kung alam nila kung gaano nakakatawang tao si Mother Lily, and kung gaano siya ka-giving, Ka-funny, di ba? kung gaano siya ka-fun, pero kung gaano rin siya baliw, napaka Extreme ang kanyang mga character. Nag-iisa talaga siya, kaya napaka-lovable niya because I'm just Mother Lily, this is me, accept me or not. Bahala ka sa buhay mo, di ba? Pero sino bang hindi nagmahal sa kanya? Lahat naman tayo na in love kay Yes. Mother Lily at some point. At last na lang si Lucho ba, hindi i-allow mo mag-artista? Kasi lalo sa social media, para may clamor na bakit ba hindi mag-artista tong anak ni Juday at ni Ryan? Ang Basta gwapo-gwapo magtapos naman. muna, lahat silang tatlo across the board yan. Basta magtapos muna sila ng pag-aaral. Kasi yun yung bagay na walang makakanakaw sa kanila. Hindi yan mapapalitan ng kahit na anong salapi. Yun na lang ang may papamana namin sa kanila. Ako kasi growing up, kinailangan ko lang huminto because I had to work. Ngayon kasi, hindi naman nila kailangan magtrabaho to go to school. Merong kapasidad para makapag-aral sila sa magagandang eskwelahan. So, yun lang ang ano namin. Finish your studies. Pero si Luna parang most likely parang siya yung susunod sa... Parang, di ba? Susunod sa yapak mo, Oo, di mas ba? showbiz siya, di ba? May Parang kita mo talaga. ba? Oo, Di ba parang Ano yung mga di ba parang paparamdam? dinideprive mo sila? Ano siya kasi, very creative siyang bata. Very artistic. Nag-edit siya. Sa edad niya ngayon. Sinushoot niya yung sarili ka ng mga videos. Nagro-role-playing siya. And we just allow her to explore. We just allow her to do what she wants. Video niya yung sarili niya, i-edit niya. Kasi hindi mo naman makikita yung creativity ng bata. Kung pipigilan mo siya kagad basta walang posting. Amin lang yun. So, ang dami-dami kong mga videos si Luna na iba't iba yung edits niya. Di ba may IG si Luna? Wala Wala siyang pa, IG. hindi pa. Baka yung mga fans ang gumawa na Ah, supporters. Like si Johan na may IG Oh, siya. man. Si Johan Believers. And kasi gusto nilang
maano si Johan. I mean, they like Johan. So, mga ano siya, binild, ginawa ng mga supporters. Kumusta na pagiging nanay ng isang dalaga na? Alam mo si Johan, baby girl pa rin siya. Kahit dalaga na siya, ano pa rin, clingy pa rin. Ano pa rin, malambing. Pero syempre, you know, may mga moments na hindi mo naman maikakaila na talagang dumadaan sa mga exploratory stage siya. So may mga moments that you have to talk to her, you have to explain things to her. May pagdadaanan talaga pagkakamali, but it's part of life. And ang ano lang namin, you know, we'll get through this together and we'll go through this together. Pwede na ba siyang maligawan or akyatan ng ligaw? Hindi naman namin siya pinagbabawalang ligawan. Lalo naman kung nasa school na lalagyan ko siya ng CCTV sa noo para malaman ko kung may nanliligaw sa kanya. We trust her. Basta ang ano lang namin, if may manligaw sa kanya, kailangan pumunta sa bahay. We have to meet them. Kailangan trabahuhin ka ng lalaki, anak. Kasi yan lang ang gagawin ng lalaki. Tatrabahuhin lang yung liligawan ka at doon natin malalaman kung talagang clean ang intention sa'yo. So it's very important that we meet that guy in person. Last two questions na lang, please. How do you feel for Sharon na hanggang longing for Casey at mabuo yung kanilang, I'm sure alam mo yan, nag-uusap kayo tungkol siya at napaka-close mo. Alam mo, I always pray for them na, you know, I hope that day will come that everything will be okay for them to talk things out. And at the same time, magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng clarity. Kasi hindi naman talaga ako nagme-meddle sa kung anong nangyayari because baka imbes makatulong, makalala pa, di ba? So hindi naman ako chismosa na, ate, ano bang nangyari? At kung gusto lang magsalita at gusto lang mag-share, then I just listen. Yun naman ang talagang rule ko. Ayokong makialam, not unless asked. I want them to be okay. Who does it, di ba? I pray for them because ang sakit sa puso. Sakit sa puso pag meron kang kapamilya, lalo na kung nanay at anak mo, yung hindi mo nakakausap. Alam mong may kulang. Alam mong may mga moments bigla kang malulungkot kasi alam mo meron kang hindi nakakausap. But I hope and pray that someday mapag-usapan nila because at the end of the day, it's still family. Yun lang ang meron ka talaga sa mundo. Thank you.